Good morning. I'm Jim Javier, Amazing G4Life.blogspot.com. Take a follow-up question po. In the whole span of your shooting, while filming this cactus part, was there any incident or particular moment that you'd like to share with us? Hindi mo malilimutan, experience mo with the two loved birds. Ako, mas masarap sila ng panuhin off the set. Kasi, ayun, nagpapadala ng ketchup. Kasi, ibang, parang ibang pelikula pa pagkatanuhin sila outside the set. Si Maha nagpipikon, si Mateo nagpipikon. So, si Maha sa akin, aasarin ka niya. Tapos yung ngiti mo, magiging semento, sabi pa niya, sira na eksena. Ulitin na naman namin. So, Maha has this game na pag nag-board na siya sa set, direct makakasam lang ako kay Mateo. Asarin mo niya. Oo, nakaready eh. Direct ito na, nagsiselos na direct. So, pinagdugutan na lang namin na Mateo, hindi mo alam. Ay, hindi mo na ba nalaman? Kasi lagi nangyayari sa Patalas 12 yun. Anyway, hindi pala niya alam. So, mag-awal kayo mamaya sa mana. Yes. And then, marami kong pinanilimutan kasi halimbawa, takot na takot si Maha mag-roller coaster. Pero, kailangan nito, hindi luwa ng 10 times. Kailangan nito, hindi luwa ng 10 times. Kaya kalupitan ng tabhana, kailangan mo sabihin, Maha, mas takot na takot ka, mukha kang in love, ha? Pero nakabaliktad siya sa roller coaster, 80 miles per hour. Tapos mahawak mo kalimutan yung mo, hawakan mo ang kamay ni Mateo. Pero tingnan mo muna ang mata niya, tapos yung kamay, tapos yung mata ulit, tapos hawakan mo. Habang nakabaliktad ka, 80 miles per hour, ha? Tapos pag landing nyo dyan sa dulo ng roller coaster, nakangiti ka, ha? Dahil ayaw ng take 2. Nagawa na ito lahat yun. Those times, matatahimik ka lang, pero matatouch ka na gagawin ng artista mo lahat. Para sa kanyang role, para sa kanyang partner. Ayan. Kaya po hindi ako naka-record ng kaba. Kasi noong una, parang kasabay na habang nag-shooting kami ng music video ng kaba. Tapos sabi, may recording kayo mamaya gabi. So nung nag-shoot ng music video, todo emotok sa music video. Gusto ko lang kumanta. Tapos biglang after na mag-shoot, sabi, si Mateo na lang daw. Text na kay Domingo, bakit gano'n? So wala na akong boses, naubos sa roller coaster. Pero may jewel sila sa pelikula. Meron po, yung pwede bang mahalin ka? Pwede bang mahalin? O, nakakawin tayo, hindi na-edit out ang boses ni Maha. Oo, Wala rin kasi last year. Yung pa yung moments. hindi ko na nakikita yung movie. Nililihim pa namin. Ayaw nila, surprise. Dahil pinabalay-balay itong answer, baka ma-edit out. Tulad ng Rapelli, tumubo ang kamay ni Maha. O, tumubo kamay mo doon, di ba? Ayun. Na-hospital siya, tumubo ang kamay niya. Nakakali. Ayun, na-edit out. Sorry, Maha. Pagka masyadong mahaba. Kasi syempre pag movie po kasi, nakakailang takes, iba-ibang angulo. Pag rappelling kasi, di ba, yung force nang gagaling talaga sa kamay mismo. So, ilang takes po yun. Tapos pag habang tumatagal na, nanginginig ko siya. Tapos yun, medyo nahinto yung shooting namin. Pero sabi lang, Maha, gusto mo na start bumat? Hindi, kaya ko to. Yung day 3 na hospital. Siyempre, yun kasi mga moments na bago pa lang kami ni Mateo, kaya pakitang lina. Kita-kita tapos anong para-abs ni Mateo. Oo. Siyempre, dapat sa isip na, dapat ni Mateo, adventure akong tao. Pero nasigat talaga ako yun. Pag Rapelli, close up pa natin, nakatigil yung camera mo. So, gano'n ka? O, tigil! So, yung kamay, hindi! Yung kamay, hindi! Ayan. Pero sa camera yun, pero pag pumanda ako kay Mateo, okay. Yung mga moments na gano'n. Kasi syempre pakitang gilas bago pa lang yung relasyon yun. Mga zipline, kailangan sila mag-kiss sa gitna ng zipline. Eh, di ba, syempre pag mas mabigat mo, ayaw na ka. So, kailangan naman sila itali na sabay.
Tapos yung strap, kung saan nagpatuko sa katawan nila, ayun. Mga ganyan times, ma-appreciate ko si Mateo. Walang kareklamo, gawin nila 10 times. Si Ma, nabuhusan na namin ang dinubuan sa mukha. Nag-Starbucks na Frappuccino, lahat ng buhos ginagawa namin. Pinauntog, pinagapa. Si Mateo, pinagawa yung dance namin. Maski ayaw na ayaw, sige lang. So, yun, ang pag-missing na yun, dahil magbilagay ng pandesal niya doon. Marami pala nag-aabangan ng mga seeds sa movie Cactus Fight. Kahit yung mula sa trailer, kumbaga mas marami pa. There's more. Ayaw hindi ko ibigay lahat dahil alam mo na, parang thank you for the two long movies. Syempre, since sweetheart na kayo real in real life, kapag magkakaroon kayo ng mga struggles or mga problema concerning sa relationship ninyo, how do you work things out? And sino gumagawa ng first move? And sino ba yung madalas din magkaroon ng phone? Madali po lahat. Phone, first move, lahat. Hindi. Kunwari nga po yun, may konting away or tampuhan. Laging si Mateo yan. Ako kasi gusto kong pag-girl na lang. Pero, kasi gusto ko yung lagi ako nilalagay. Kulang kasi ako sa pansin eh. Yun. Tapos, siya naman, bilang Cebuana talaga, malambing na malambing. Pero pag minsan meron yung siya talaga yung pikod, alam ko ng pikod. Diba? May effort din naman ako. Oo. Okay. Alam mo naman, sa isang relationship, palaging tama yung babae. Di ba, boys? Palaging tama. It's hard to accept, pero yun yung isip ng mga babae, diba? They're always right. So we have to understand, we have to have more patience for them. Minsan it comes to the point na I want to say, bakit? Ako talaga yung tama dito. Pero in the end, siya talaga yung tama eh. She always makes the story seem like it's always my fault. So wala akong choice. So I have to make love big, I have to surprise her, I have to make the effort of fixing the problem, diba? Because I believe in sa lahat ng relationship, hindi lang boyfriend-girlfriend, hindi lang boyfriend-girlfriend, also friends. I think communication is the most important thing. Because minsan kapag si Maha magtapuyan, she'll keep quiet, she won't talk, she'll shut down. Because we cannot fix anything, di ba? Ako naman, ako yung type of person kapag may problema, gusto ko ayusin after 2-3 hours agad. Siya naman, 1 day, 2 days, pero hindi ko kaya eh. Gusto ko agad-agad tapusin natin, di ba? So yun. Thank you. Congrats on her. Hey, Ryan. Hi, I'm Ryan. Hey, Miss Makapa. Yung Telma kasi, it wasn't that accepted by the market. Are you still willing to do such films in the future? Are you still willing to do or to make same type of films in the future? Apo. Pero syempre hindi naman na yung tumatakbo. Iba naman na. Maganda, masarap po gumawa ng mga pelikula ba na nakaka-inspire ka ng tao. And ako kahit man na hindi masyadong natanggap ng market natin yung Telma, proud ako na na-recognize siya internationally po. And now, parang hanggang ngayon tumatakbo pa rin si Telma. May mga invitations po kami sa ibang bansa. So, yun, very proud ako dun sa movie na po rin na Telma. And kung meron man bagong storya at gano'n din, parang drama at para makapag-inspire ka ng mga tao, tatanggapin ko po. Basta, magugustuhan ko yung hindi po pilit yung pagkakagawa ng character para sa akin. Gusto ko yung swak din para sa akin. Next question. Nag-tweet ka na you're tweeting Twitter na. What's the story behind it? Ano po? What's the story behind it? Tweeting Twitter. Hindi, ano lang yung patensya ko lang. Hindi naman. Kasi nasa ako, parang sobrang,
baby ko, nag-iwayo ko man sa akin. Tapos lagi umuulan. Tapos parang syempre lagi kailangan dire-diretso kami. Ako minsan dire-relax, so nag-tweet ako, todo sinasagot ko yung mga fans, ganyan. Pero sabi ko, okay, parang medyo mabigat na kasi sa set. So parang take positive, buy Twitter muna. Tapos nag-K-text ako, o nag-on ako ng K-text. Kasi may kontrata kami for K-text. So syempre, pag may kontrata ka, minsan gagamitin din po namin. Pahinga lang. Minsan kasi, di ba, parang pag lagi ka sa Twitter, parang minsan laging dapat updated sila kung ano nangyayari. Parang wala nang private kahit, di ba, kahit pa paano. Eh minsan, humihinto ako. Kailan lang ako bumalik, di ba? Parang almost 1 month hindi ako nag-tweet. Thank you. Okay. Maling isa. Yung question ko, it's like, yung mga mainstream actors have gone and crossed over together. Are you both open for Mateo and Mana? Are you both open to doing theater productions? Ako po, gusto ko i-try. Si Mateo na try yun eh. Ano yung what particular Gusto ko yung kumakanta. Sabi ko, kasi siya, pupunong tao sa ako, sabi ko, kakanta ako. Hindi naman maganda kasi kumakanta, kasi may groove. Kasi ang ganda-ganda ko. Kasi si Mateo ganun. Ni-YouTube ko kasi yan dati. Oo, yung mga panahon na bumalik na siya. Di ba galing siya sa States? Tapos balik siya ulit, mag-aalko bendito. Mateo, YouTube ko. Tapos nakita ko yung, ay, ako kumakanta siya. Oo. Yung mga ganun mo. Yeah, parang ma-impress din siya sa Ako po, yes, I'd love to do theater. Kung may time, di ba, I really want to do it. I actually studied it in college. I was supposed to get a BFA on performing arts in the States. But I didn't finish. I only went until third year. Tapos bumalik ako dito sa Pilipinas. Tapos, yun, agaw hindi ka. But, yun, I studied musical theater for college. And then, hindi ko natapos eh kasi I got the blessing of Algo to yun. Sabi ko, gawin ko. Hi, my name is JR from Philippine Paradise Studios. I just want to know, kasi diba, you're very popular now, and you're parang role models to young women, and then with sometimes lack of self-identity. What can you commit in your image to, keep them on the good side? I mean, as opposed to mga celebrities of the past, like Lindsay Lohan, what happened to them? What is your commitment to your image and your commitment to your fans? Ako po, hindi ko kasi, hindi pinagplaplanuhan ng image eh. Kung ano kung ano yung nakikita ng fans sa akin, yun. In fairness naman sa akin, wala pa rin naman akong nagagawang hindi magaganda like Lindsay Lohan. Malabo na po umabot ako sa ganun. Pero, yun, kasi ako parang, ang sabi ko nga po, parang isa talaga sa mga mission ko sa buhay, mag-entertain at magpasaya ng tao. At yun, dapat alam mo talaga kung sino yung mga sumusubaybay sa'yo, kung sino yung mga umiidolo sa'yo. Dapat alam mo kung ano yung gustong, hindi siguro sa ugali. Dapat alam mo kung saan ka gusto ng mga nanonood sa'yo, kung sa pagsayaw, sa pagkanta. Yun, kahit ano yung nila sa pagkanta, isisipin ko talaga. Sa pag-arte, ganun po. Kasi parang, babalik po ako din sa sinabi sa akin ni Tito Tirso, Cruz III. Parang ang mga artista kasi daw po, dapat kailangan isipin namin na isa kaming produkto. Kunwari, kahit na, di ba po ang mga produkto, yung mga endorsement namin, parang after 6 months or after 1 year, parang nag-iiba sila na nag-repackage po sila, di ba? So kami mga artista po, dapat